ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humalo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan na sumunod sa pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ang lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sa inyo. No? Inuutos sa amin ng Panginoon na tayo ang humayo. Humayo at magturo. Turuan ang mga tao na sumunod. No? Turuan ang mga tao na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon. At tayo mga disipulo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo nag-isa tayo paspasan ang kanyang banal na Espiritu. Kung baga tayo inaatasan ng Panginoon at inilagay ang kanyang kapangyarihan. At sa ngalan ng Panginoon, sinabi ng Lord na humalo kayo at turuan. Bautismuhan ninyo ang lahat ng bansa. At turuan sila sumunod sa akin. No? As a disciple of Christ, inuutosan tayo ng Panginoon na humayo tayo. At turuan ang mga tao. Humayo tayo at bautismuhan ang lahat. Turuan sila na sumunod sa Panginoon. So, purihin ang Panginoon na talagang yun. Bilang disipulo, nakikita ko ang bunga. Bilang Kristiyano, nakikita rin ang kanyang bunga ay Kristiyano. Okay. This passage provides for the perfection of Christ's body upon the earth. The cycle of Christianity can and learn. Ang hilo daw ng ating pagiging Kristiyano ay ang lumapit sa Panginoon at mag-aral. Then, go and preach. Una, ang sabi ng Panginoon, ano yan? Come, learn, then, go and teach. No? Ito po ay hinahin natin ng Panginoon. Sa dalawang talata, sinabi niya doon na lumapit kayo, mag-aral kayo sa akin, at humayo kayo, at magturo. Magturo kayo. So, ilan po ang sinabi ng Panginoon? Una, learn, go, and teach. Apat na espiritu. No? Sinabi ng Lord na lumapit kayo na sa akin, at mag-aral kayo sa akin, at pag kayo natuto, humayo na kayo. Humayo na kayo, at pag kayo humayo na, magturo na kayo. Diba? Humayo kayo at magturo. Okay. So, katulad nito, meron po, katulad po tayo noon ng isang butterfly. Diba? Tayo po nung wala pa sa Panginoon. Mistulan tayo ay isang butterfly na una, mag-aral po muna tayo ng science. Una po ay, tayo po ay dati. Ano tayo? Itlog. Itlog na tayo? No? Dati, nandun tayo sa age ng butterfly. Diba? Ano yung age ng butterfly? Diba nababalot siya? Nakabalot siya muna. No? Nagpugon. No? Yun tayo dati. Yung wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo malapit sa ating Panginoon, tayo rin ay nababalot sa ano. Tama. Sa kasalanan tayo nababalot. At unti-unti, pinaprocess tayo ng Panginoon. Nung lumapit tayo sa Panginoon, ay, ano na, una, age pa lang, at naging, naging caterpillar na. No? Na unti-unti ka na nabubuksan. Ganun ang isang Kristiyano na dahil nababalot sa kasalanan, at dahil wala siyang nakikita liwanag. Wala siyang nakikita katuwiran. No? Puro kasalanan lang. Nababalot kasi siya, kontrolado kasi siya na kasalanan. Ngunit, ito po ay ang buhay natin, the cycle of Christianity ay katulad ng isang butterfly. So, una po ay naging age, pangalawa ay caterpillar, at pangatlo naging pupa. Or, ano yun? Chrysalis. Okay. Naging pupa po, at pagkatapos ng kanyang pag-ikot unti-unti. Ano na? Naging adult emerging from the chrysalis.
No? Naging adult na siya. Ganun tayo noon mga Kristiyano. Nung unti-unti pa lang tayo lumapit sa Panginoon, di naman wala pa tayo naiintindihan. Diba? Nung una tayo lumapit at una pa lang natin ang church, hindi ka natin ang lubos na maunawa na tayo mga salita. Bakit nandunado ka pa ng mga mundo? Tutulado pa tayo ng mundo. Kung tulado pa tayo ng kasalanan, umiingot ang ating buhay sa kasalanan. Umiingot ang ating buhay noon sa kasalanan ng mundo. So, nang lumapit tayo sa Panginoon, unti-unti na buksan ang liwanag sa ating buhay. At tayo ay naging unti-unti na tayong mature Christian. Dati, hindi mature pa tayo. Kaya inalagaan pa tayo hanggang sa paikot-ikot, hanggang sa umikot na ng pagiging mature Christian. No? Yung malabot na naging adults emerging from Christ others. So, pagkatapos noon, nabuksan ka na, ikaw na ngayon ay meron ng kalayaan. Naging butterfly ka na. Meron ka ng kalayaan na lumipad. Meron ka ng kalayaan na makakalapit sa kabanal-banal ng trono ng Diyos. Sapagkat ikaw ay hinuparan na sa kasalanan ng Panginoon. Nung dati ay napapano tayo ng kasalanan, nung lumapit tayo sa Panginoon, hinubad ng Panginoon ang kasalanan. At pinakita sa iyo ang pagkatawag ng Panginoon. At ikaw ngayon ay isang malayang Kristiyano. Kaya nga sabi doon sa Roma, ano pa ngayon ang masasabi natin? Kung tayo pinalaya naman tayo ay malaya na sa kasalanan, tayo ba ay magpapatuloy ba na magkakasala? Upang sumagana ang buwan ng Diyos sa atin? Hindi. Sapagkat tayo ay namatay na sa kasalanan. No? Tayo ay namatay na sa kasalanan at ngayon namumuhay tayo na may kalayaan. So, hindi ibig sabihin na namumuhay tayo na may kalayaan. Pwede pa tayo magsala dahil malaya tayo magsala. Ang sabi nung hindi, sapagkat tayo ay namatay na sa kasalanan. At tayo ngayon may kalayaan na maglingkod sa Panginoon. May kalayaan na tayo na lumapit sa kabanal-banalang trono ng Diyos. Katulad ng isang butterfly na nakita na natin kung gaano kaganda ang maglingkod sa Panginoon. Kung gaano ang maglingkod sa Panginoon. Kung ano ang resulta na maglingkod sa Panginoon. No? May resulta yun, paano nyo wala. No? Unti-unti lang pinaprocess ang ating buhay. Pinaprocess ang ating buhay hanggang sa naging mature Christian na tayo. Hanggang sa meron ka ng ministry sa Panginoon. Hanggang sa ikaw ay malaya na nakakayo ang mga kapaturo ng salita ng Diyos. Okay. Number 1, come and learn. Sinabi doon sa Mateo, muli na binasa natin na lumapit kayo lahat sa akin. Kayo lahat ang napapagalan ng lupa sa inyong basahin at mag-aral kayo sa akin. Okay. Come. So sabi ng Panginoon, halika kayo. Okay. This invitation is still by Jesus to those who are already born of the God of their sins. So ito po ay ibinigay ng Panginoon. Ang panawagan, ang invitation ng Panginoon ibinigay ng Lord para sa mga nabibigatan ng lupa sa kanilang pasanin. Sa mga pasanin, sa mga dinadala nilang mga guilt at kasalanan. No? Maaaring ikaw ngayon ay nabibigatan ng lupa dahil meron kang guilt sa puso mo. May something sa puso mo. No? Ano yun? Something ano? No?
Yun lang ang sikreto ng something yan sa puso mo. No? Kung ano man ang something yan sa puso mo, ang solusyon niya na lumapit ka sa presensya ng Diyos upang magkaroon ka ng kapalingan, upang magkaroon ka ng kapayapaan, sapagkat mayroong imbitasyon ng Panginoon. Kaya pala ito ang ibinigay ng Lord na mensahe nung ako'y nag-pray, Lord, anong ako? Ano yung nais mo may parating ngayong linggo para sa mga anak? Ano yung pangangailangan? Ang sabi ng Lord, ito anak, yung imbitasyon ko ibigay ko. Yung imbitasyon mo, itong nirebel ng Panginoon, kaya pa naman mga shopping, kahapon pa lang. No? Tila ng datan, tila meron daw puno ang Diablo. Meron daw puno ang kaapon, ano ba naman ang mapapala? Ano ba naman? Ano ba naman ang tao? Ano ba naman ang mapapala? Diba? Ano ba naman pala? Kung magsusunod na ako ba ang mapapala? Meron ka mapapala. No? Meron ka mapapala. Ang sabi ng Diablo, wala kang mapapala. Dahil ayaw ng Diablo magiging ang papuri ang Diyos. Ayaw ng Diablo maglingkod ka sa Diyos. Kaya ang puro ng Diablo, wala kang mapapala dyan. Bakit ka mapunta dyan? Kita mo ba, matanglay ka masakit ng katawan mo, diba? Nilalagnan ka, masakit ka, umisakit ka. I-engineer ang Diablo sa'yo. I-engineer sa utak mo na, sige nga, wala naman ako mapapala. Hindi siya entertainment ko rin. Oo nga, no? Pero salamat sa Diyos na nagtatanong kay Diablo. Salamat sa Diyos dahil nandiyan pa rin talaga ang conviction ng Holy Spirit. Mas malakas pa rin ang kanyang Espiritu na kung sino man na nandiyan sa sanlibutan. Hindi na makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos sa Espiritu na nandiyan sa sanlibutan. Kaya nagtatagumpay tayo kung malakas ka sa Panginoon. Malakas din ang Espiritu ng Diyos na sumasa kayo. Talo mo ang Espiritu na kung sino man nandiyan sa sanlibutan. Talo yun dahil mas malakas ang ibinigay ng Diyos na Espiritu ng Diyos sa Kristo. Kaya ka nagtatagumpay. Kaya nasabi ko, ano, yan ang na-enjoy ng Diablo? Kasi kita ko naman nalalawag siya. Kita mo naman, wala naman naman makapala dyan. Meron lang makapala. Meron. Sabi ko yung God speaking, meron lang makapala. Bakit? Si Lord ang tumawag sa'yo. Si Lord kasi ang tumawag sa'yo. Siya ang magbibigay ng gantimpala sa'yo. Bakit wala kang makapala sa mga tao? Maaaring sa inaasahan mo ang tao. Bakit wala kang makapala? Maaaring may nangako sa iyong tao. At hindi naman yun. Maaaring wala kang makapala. Pero sa Diyos, iba ang Diyos kapag nangako, hindi yan makapako. Kapag ang Diyos nangako, may makapala ka. Kapag ang Diyos nagsalita, may isa siyang salita. Kapag ang Diyos. Kapag ang Diyos, hindi siya pwede magsinungaling. Diyos yun. Hindi siya pwede magsinungaling. Kaya ang hawakan mo 101% ang sinabi ng Panginoon. Siya na ang maaaring ibigay yung 99%. Isa pa rin kung ano pa rin. Talaga pa rin. No? Maaaring na nagtiwala 99% sa tao. 101% sa Diyos na magtiwala. May mapapala ka pag nagtiwala ka sa Panginoon. Amen? Kaya lang yung jet ng Diablo, no? Wala ka mapapala. Hindi, mayroon. Malaki ang kapakinabangan at malaki ang mapapala kapag ikaw ay lupa